King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1435. Panawagan ng tulong. Sa loob ng space-time robe, maraming mataas na antas na mapagkukunan ng space intent ang lumutang sa harap ni Zhao Fang. Ang kakanyahan sa loob ng mga mapagkukunang ito ay dahan-daang hinihigop ni Zhao Fang. Buzz. Isang napakalinaw na space energy ang lumitaw sa paligid niya, na naging dahilan upang magmukhang malabo at malabo si Zhao Fang. Ang level 9 ang pinakamataas para sa intents. Upang maunawaan ang isang intent sa lawak na ito, ang isa ay karaniwang nangangailangan ng napakahabang panahon. Gayunpaman, si Zhao Fang ay nagtataglay ng hindi mabilang na mahahalagang mapagkukunan at isang pinakamataas na kalidad na space-time divine artifact sa space-time robe. Bilang karagdagan, likas din niyang taglay ang ilang talento sa space intent. Hindi imposible para sa kanya na magtagumpay sa mas maikling panahon. Sa malapit, binuksan ng Black Destruction Dragon ang mga mata nito. Space Intent. Malapit sa level 9. Naramdaman ng Black Destruction Dragon ang malalakas na spatial ripples na nagmumula kay Zhao Fang at natigilan. Pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, ang Black Destruction Dragon ay pumasok sa pinakamataas na rank 9, at orihinal itong naniniwala na malapit na itong maabutin si Zhao Fang. Ito ay dahil ang pamantayan para sa isang half-step na God Lord ay level 9 intent, isang bagay na konektado sa kakayahan at talento ng isang tao sa pag-unawa. At ang Fire intent na nilinang nito ay mas madaling linangin kaysa sa Space intent, kaya naniwala ang Black Destruction Dragon na ito ay unang aabot sa level 9. Ngunit hindi na ito sigurado tungkol doon. Buzz. Buzz. Ang espasyo ng space-time robe dimension ay naging pangit at hindi maayos. Ang mga mababa ang cultivation at hindi bihasa sa space intent ay hindi kayang mabuhay sa dimensyong ito. Nanatili ang sitwasyong ito sa loob ng isang buong taon, lalo lang lumalala habang tumatagal. Isang araw, biglang tumigil ang pagbaluktot ng space-time robe. Tagumpay. Binuksan ng Black Destruction Dragon ang mga mata nito at naghintay na may halong hininga. Biglang, isang malalim at hindi maarak na space intent ang nagsimulang lumabas mula kay Zhao Fang. Ang baluktot na sukat ay agad na napatahimik. Naramdaman din ng Black Destruction Dragon na ang dimensyong ito ay naging mas malawak at mas matatag. Level 9 Space Intent. Half-Step God Lord. Biglang binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay bumubulusok sa hangin. Sa kanyang space intent sa level 9, mayroon na siyang halos kumpletong kontrol sa kapangyarihan ng space-time robe. Master, binabati kita sa pagiging kalahating hakbang na God Lord. Agad na binati ng Black Destruction Dragon ang pagbati nito. Nang maging isang half-step God Lord, bumalik si Zhao Fang sa kanyang pwesto at pinaupo ang sarili na naka-cross-legged sa lupa. Kailangan niyang patatagin ang kanyang pundasyon, at ang iba pa niyang intent ay mayroon pa ring puwang upang mapabuti. Bilang karagdagan, ngayong umabot na sa level 9 ang kanyang space intent, maaari na niyang linangin ang ikalimang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique. Sa sandaling nilinang niya ang antas na ito, magkakaroon siya ng malaking lukso sa lakas. 3 taon sa space-time robe ang lumipas sa isang kisapmata. Sa panahong ito, pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang mga intent at medyo tumaas din ang mga level ng iba pa niyang intent. Bilang karagdagan, sinimulan niyang linangin ang ikalimang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay naging mas malakas. Habang nililinang ang sining na ito, nililinang din ni Zhao Fang ang malakas na kasanayan sa pakikipaglaban ng ikalimang antas, ang Chaos Heaven Black Hole. Ang kasanayang ito ay isang upgraded na bersyon ng Chaos Heaven Void Ring. Pinalakas nito ng husto ang mga kapangyarihang nagtatanggol at lumalamon ng kasanayang ito at nagdagdag din ng mga kakayahan sa opens iba. Bagamat ang Chaos Heaven Black Hole ay isang combat skill ng ikalimang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, napakahirap pa rin itong linangin. Ang isa ay kailangang nasa halos tuktok ng ikalimang antas upang aktwal na magamit ito. Nakuha lamang ni Zhao Fang ang isang pangunahing kaalaman tungkol dito sa oras na ito. Kailangan niya ng mas maraming oras hanggang sa ganap niyang maipakita ang kapangyarihan nito. Lumipas ang oras, at 8 taon nang nag-iisa si Zhao Fang sa loob ng space-time robe.
Isang araw, naramdaman ni Zhao Feng ang isang malakas na alon ng enerhiya mula sa kanyang interspatial na dimensyon at tinapos ang kanyang cultivation. Anong mali? Kinuha ni Zhao Feng ang Ancestral Artifact Fragment. Ang Ancestral Artifact Fragment ay pinakawalan ang malakas na ripple na iyon. Nais ni Lord Twilight Valley na sabihin ko sa iyo na si Xin Huang ay humingi ng tulong sa iyo. Isang matandang boses ang nagmula sa Ancestral Artifact Fragment. Ang Giant God Race ay nagtataglay ng Ancient God Seal, na nagpapahintulot dito na makipag-ugnayan sa Twilight Valley sa loob ng Divine Kingdom ng Light Race, at ang Twilight Valley ay may paraan upang makipag-ugnayan sa Ancestral Artifact Fragment. Ano? Ang Giant God Race ay nasa panganib. Natarante si Zhao Feng. Nang tanungin niya si Xin Huang kung kumusta ang mga pangyayari sa Divine Kingdom Trading Ring, sinabi ni Xin Huang na maayos ang lahat. Ngunit kung direktang humihingi ng tulong sa kanya si Xin Huang, malinaw na hindi maganda ang sitwasyon ng Giant God Race. Ngayong naisip na niya ito ang dapat mangyari. Kahit na nakakuha si Xin Huang ng napakalaking mapagkukunan mula sa Divine Kingdom ng Light Race, ang Giant God Race ay hindi maaaring umunlad sa isang sapat na antas upang makipaglaban sa Ancient Soul Hall sa loob lamang ng ilang dekada. Inaasahan ni Xin Huang na gamitin nina Zhao Feng at Zhao Yufei ang kanilang mga koneksyon upang magpadala ng mga reinforcement ang spiritual race. Gayunpaman, ang spiritual race ay isang napakalaking distansya mula sa Qixing Zone, at dalawang lahi ay walang dating relasyon. Bukod pa riyan, ang spiritual race ay nakaranas lamang ng isang malaking digmaan at nangangailangan ng oras upang makabangon mula sa matinding pagkatalo nito. Anumang makatwirang lahi ay hindi kailanman makakatulong sa isang kakaibang paksayon sa panahong tulad nito. Ngunit kailangan pa ring subukan ni Zhao Feng. Sa pag-alis sa space-time robe, hinanap ni Zhao Feng ang Second Elder at ipaliwanag ang sitwasyon. Zhao Feng, ang Patriarch ay naglalakbay sa ibang bansa, ang Grand Elder ay nag-iisa, at ang Cursed Words of Death sa aking katawan ay hindi pa ganap na binabawi. Bukod dito, ito ay isang digmaan sa pagitan ng 5-star faction ng ibang zone. Ang spiritual race ay wala sa lugar na mamagitin. Tulad ng inaasahan, ang spiritual race ay hindi makapagpadala ng mga reinforcement, na ang Second Elder ay gumawa ng isang mataktikang pagtanggi. Ang spiritual race ay isang paksayon ng Ziling Zone. Tunay na hindi nararapat para dito na makialam sa isang digmaan sa ibang zona. Bukod pa rito, ang pag-asa ng Giant God Race na talunin ang Ancient Soul Hall sa kasalukuyang antas ng lakas nito ay napakaliit. Kung ang spiritual race ay walang ingat na nagpadala ng mga reinforcement, maaaring hindi na sila bumalik. Dahil iyon ang kaso, pupunta ako mag-isa. Walang emosyon ang ekspresyon ni Zhao Feng. Naabot lamang niya ang kanyang antas at nagtataglay ng kayamanan na lumalaban sa langit tulad ng Ancestral Artifact Fragment dahil si Xin Huang ay lumaban sa kanyang buong lahi at sinuportahan si Zhao Feng na pumasok sa Ancestral Legacy Treasury. Bukod, sina Nan Gongsheng at Kun Yun ay kasama rin sa Giant God Race. Bilang karagdagan, si Zhao Feng ay naging isang half-step God Lord, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Siya ay may kumpiyansa na lumaban kahit na laban sa isang God Lord. At ang digmaan ay hindi naman isang masamang bagay. Sa nakaraang digmaan, umani siya ng malaking ani mula sa naglalagablab na gold race at ipinagpalit ito ng 20 milyong dekalidad na God Crystals. Ngunit ang ganitong uri ng kapalaran ay wala pa rin sa isang lugar tulad ng Divine Kingdom Auction House. Sa pamamagitan ng pagtulong sa Giant God Race, maaari siyang kumita ng mas maraming pera. Zhao Feng, hindi ka dapat nagmamadali. Agad na napangiti ang Second Elder. Si Zhao Feng ay may napakataas na pagkakataon na maging isang God Lord, kahit na maabot ang Second o Third Heaven. Siya ay may napakaraming potensyal na ang spiritual race ay halos tungkol sa kanya bilang isang miyembro ng kanilang lahi. Elder, magpahinga ka na. Noon, kahit ang God Lord Fire Cloud ay walang magawa sa akin. Kumpiyansa na sinabi ni Zhao Feng. Hindi may kukumpara ang Ancient Soul Hall sa Blazing Gold Race. Ang paksayon na ito ay sapat na malakas upang ibagsak ang Giant God Race. Ito lamang ang katibayan kung gaano ito ka-abnormal. Agad na sinubukan ng Second Elder na hikayatin si Zhao Feng. Ngunit biglang,
Ang malakas na space energy ay bumulaga mula sa katawan ni Zhao Feng, tinatakan ang nakapalibot na espasyo. Maging ang Second Elder ay nakaramdam ng ilang spatial na pagsupil. Ikaw ay isang kalahating hakbang na Godlord. Natigilan ang Second Elder. Si Zhao Feng ay isa ng half-step Godlord, at ito ay nasa space intent. Ang mga ordinaryong Godlord ay wala nang magawa laban sa Zhao Feng ng nakaraan, at ngayon ay mas wala na silang kakayahan. Kahit na walang laban si Zhao Feng, sa kanyang level 9 space intent at sa kanyang time law, ang pagtakas ay isang madaling gawain. Sa huli, pumayag ang Second Elder na payagan si Zhao Feng na pumunta at tulungan ang Giant God Race. Elder, ipinagkatiwala ko sa iyo si Yufei. Bago umalis, si Zhao Feng ay medyo hindi mapakali sa pag-alis kay Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay may napakalaking potensyal, at kung siya ay bibigyan ng sapat na oras, siya ay maaaring mabilis na tumanda. Si Zhao Yufei ay kasalukuyang nasa pag-iisa at hindi sinabi ni Zhao Feng sa kanya na aalis siya. Si Zhao Yufei ay walang lakas para magamit sa labanan sa pagitan ng 5-star na paksayon. Ang Giant God Race ay hindi ligtas sa ngayon, at ang Spiritual Race ay hinding-hindi pa kakawalan si Zhao Yufei. Para mabawasan ang mga problema, nagpasya si Zhao Feng na pumunta na lang mag-isa. Zhao Feng, ang spiritual race ay hindi maaaring magpadala ng masyadong maraming eksperto, ngunit maaari pa rin kaming magpadala ng ilang rank 8 o rank 9 ancient gods kasama mo. Medyo hindi pa rin mapalagay ang Second Elder. Na hindi na kailangang. Tinanggihan ni Zhao Feng ang mabait na alok mula sa Second Elder. Kung ang isang Godlord ang mamumuno sa team, ang spiritual race ay makakarating sa Qixing Zone ng mas mabilis, ngunit ang pagdadala ng ilang rank 8s o rank 9s ay magpapabagal lang sa kanya. At hindi nag-iisa si Zhao Feng. Marami siyang makapangyarihang katulong na kasama niya. Bilang karagdagan, kung mag-isa si Zhao Feng, magagamit niya ang Light Race Divine Kingdom, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang Qixing Zone sa napakaliit na oras. Natural na hindi niya ipaalam sa mga tagalabas ang tungkol dito. Ang lahat ng mga salik na ito ay may bahagi sa pagtanggi ni Zhao Feng. Pagkatapos umalis sa spiritual race, pumunta si Zhao Feng sa isang tagong lugar. Makalipas ang isang buwan. Boom! Buzz! Ang ancestral artifact fragment ay lumutang sa hangin, na nagpakawala ng napakalaking time energy na nakaugnay sa isa pang napakalaking alon ng enerhiya. Ilang sandali pa, nabuo ang isang landas. Ang Light Race Divine Kingdom ay napakataas na antas at naglalaman ng napakalaking dami ng enerhiya. Sa oras na ito, inilipat ng Twilight Valley ang Divine Kingdom malapit sa Xiling Zone at nag-set up ng landas, at direktang nakapasok si Zhao Feng sa Light Race Divine Kingdom. Matapos makapasok sa Divine Kingdom, mas mabilis na makakarating si Zhao Feng sa Qixing Zone. Whoosh! Tumalon si Zhao Feng sa landas. Pagkatapos ng ilang sandali ng Spacetime Discord, nagpakita siya sa ipinagbabawal na lupain ng Light Race Divine Kingdom, sa tabi ng Tree of Time. Isang matanda ang lumutang sa kanyang harapan, ang kanyang katawan ay gawa sa umaagos na mga daloy ng liwanag. Senior Twilight Valley, maraming salamat. Maingat na sinuri ni Zhao Feng ang Twilight Valley. Kung tama ang kanyang hula, ang Twilight Valley ay kasalukuyang isang First Heaven Godlord, ngunit siya ay nagpakita ng isang hindi maarok na aura. Hindi pa nagtagal ang huli nating pagkikita, ngunit isa ka ng kalahating hakbang na Godlord. Medyo nagulat si Twilight Valley. Iniwan ni Zhao Feng ang lugar na ito bilang isang rank 9 ancient god. Mayroon akong 6 mula sa Light Race Divine Kingdom para pasalamatan iyon. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Ginugol ni Zhao Feng ang sumunod na panahon sa loob ng Light Race Divine Kingdom, nilinang o hinahasa ang sarili sa mga mapanganib na lugar. Pagkalipas ng 3 buwan, gumawa ng ibang landas ang Twilight Valley at ipinadala si Zhao Feng sa Qixing Zone, malapit sa lokasyon ng Giant God Race. Mayroong lubhang mapanganib na pinagbabawal na lugar ng Qixing Zone na kilala bilang Scorching Underworld. Ang mundo ay nabalot ng mapulang ambon. Kahit na ang isang rank 6 True God na lumapit sa lugar na ito ay mabilis na maaapektuhan ng nakakaagnas na apoy na lason. Ang lason ng apoy dito ay napaka-espesyal. Hindi lang katawan ang sinalakay nito, naapektuhan din nito ang kaluluwa.
Habang lumalayo ang isa, mas lumalakas ang apoy na lason. Maging ang mga ancient god ay maaapektuhan sa isang tiyak na lawak. Makakakita paminsan-minsan ang mga higanteng napakaitim na figure sa nagbabagang lava sa ilalim ng lupa, bawat isa sa kanila ay nagpapalabas ng mapanganib na nagliliyab na aura. Whoosh! 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 Ilang figure ang dahan-daang tumatawid sa scorching underworld. Ang pinuno nila ay isang matangkad at payat na lalaki na may malamig at malupit na ekspresyon. Ang kanyang katawan ay nalubog sa isang madilim at makamulto na hamog na nag-iwas sa nakakapasong makamandag na ambon. Arg! Isang sigaw ang nagmula sa likod ng grupo. Ilang mga eksperto at mga practitioner ng medicine daw ang agad na pumunta. Marunong talaga silang magtago. To think na tatakbo sila sa isang lugar na ganito. Isinumpa ang isang rank 9 ancient god. Pinakilos ng Ancient Soul Hall ang halos buong paksayon upang hanapin ang giant god race, na sinusuklay ang halos bawat pulgada ng Chishing Zone. Malapit nang matapos ang kanilang mga pakikibaka. Ang pinuno, si God Lord Evil Spirit, ay tumawa ng masama. King of Gods, Kabanata 1436. Maagap na pagdating. Sa gitna ng scorching underworld, ang apoy na poison mist ay napakakapal na tila mga alon na umaagos sa mundo. Sa isang tiyak na lugar sa gitna ng mapanganib na lugar na ito, isang Divine Kingdom ang nakatago. Ang eksena sa loob ng Divine Kingdom ay ganap na naiiba sa eksena sa labas. Ito ay isang lupain ng mga luntiang burol at malinaw na tubig, na umuunlad sa buhay. Maraming simpleng bulwagan ng palasyo ang naitayo sa malawak na lupaing ito. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall ay nagtipon sa loob ng isang lihim na bulwagan, na nakahiwalay sa isang hanay. Natuklasan na ng Ancient Soul Hall ang ating pinagtatagwan. Malapit na siguro silang pumunta dito. Bumantong hininga ang isang rank 9 Ancient God Elder. Nahanap pa rin nila tayo, kahit dito tayo nagtatago. Isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ulo ng toro. Marami sa mga miyembro ng upper echelon na naruroon ay nalilito din dito. Ang Ancient Soul Hall ay may suporta ng isang misteryosong paksayon. Nakaupo sa isang nakataas na plataporma, si Xin Huang ay may walang malasakit na ekspresyon at malalim na tingin sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang, nasabi na lang niya sa Grand Elder ang tungkol sa Heaven's Legacy Race. Kung malaman ng ibang miyembro ng Giant God Race na ang Ancient Soul Hall ay nakikipagsabwatan sa third-ranked Heaven's Legacy Race, malamang na mawawalan sila ng lakas ng loob na lumaban. Isang halimbawa nito ay ang lalaking may ulo ng toro. Siya ay isang half-step God Lord at ang sect master ng isang Pick 4-star faction na na-recruit ng Giant God Race. Kung alam nila ang kanilang kinakaharap, malamang na hindi nila tutulungan ang Giant God Race. Tama iyan. At malamang na hindi simple ang paksayon na ito. Marami sa mga miyembrong naruroon ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Walang duda na ang paksayon sa likod ng Ancient Soul Hall ay isang makapangyarihan. Batay sa kanilang mga ulat sa katalinuhan, kamakailan lamang ay gumagawa ang Ancient Soul Hall ng maraming matataas na ranggo na Ancient Gods at Half-Step God Lords. Ito ay tiyak na nauugnay sa paksayon sa likod nito. Ngunit ang misteryosong paksayon na iyon ay tila hindi nang ahas na kumilos ng labis sa bukas at suportado lamang ang Ancient Soul Hall na may mga mapagkukunan. Lord Huang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng lalaking ulo ng toro. Lumingon ang lahat kay Xin Huang. Pagkatapos ng lahat, siya ang Hall Master ng Giant God Hall at isang God Lord. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang landas sa harap nila. Ipagtanggol o umatras. Ang scorching underworld ay lubhang mapanganib na lupain, kaya mas malaki ang bentahe natin sa pagtatanggol sa lugar na ito. Mahinahong sabi ni Xin Huang. Natagpuan na sila ng Ancient Soul Hall, kaya kahit na umatras sila, hindi sila makakatakbo kahit saan. Kung ipagtanggol nila ang lugar na ito, kung gayon sa kanilang paghahanda at bentahe ng kapaligiran, maaari silang makipaglaban sa Ancient Soul Hall. At saka, nagpadala na ako ng humihingi ng tulong sa kaibigan ko. Kung makakasama niya ang isang paksayon, maaari siyang umatake mula sa labas at makipagtulungan sa atin upang mahuli ang Ancient Soul Hall na hindi nakabantay. Idinagdag ni Xin Huang. Sa totoo lang, wala siyang tiwala dito. Sa lohikal na pagsasalita,
Ang spiritual race ay hindi maaaring maglakbay ng napakalayo upang tumulong sa Giant God Hall. Ngunit sa pagsasabi nito, maaari siyang magbigay ng higit na pag-asa sa mga miyembro ng Giant God Hall. Sige. Sa ngayon, magpadala tayo ng isang maliit na pangkat ng Ancient Gods para mag-ambush sa Scorching Underworld para magambala at hadlangan natin ang mga tao ng Ancient Soul Hall hanggat maaari. Agad na utos ng Grand Elder. Sa isang lugar sa Scorching Underworld. Maghiwa-hiwalay. Hanapin ang eksaktong lokasyon ng Giant God Hall at i-lock ang lugar. Ang God Lord Evil Spirit ay tumawag. Malawak ang Scorching Underworld. Bilang karagdagan, ang nakalalasong apoy na ambon ay humadlang sa Divine Sense at napigilan ang isa na lumipad ng buong bilis. Whoosh! Ang koponan ng Ancient Soul Hall ay nahahati sa mga koponan na 3 hanggang 4 na nakakalat sa Scorching Underworld. Nakakairita talaga ang Giant God Race na ito. Wala itong pag-asa ngunit pilit na nilalabanan ang Ancient Soul Hall at pinili pa nitong magtago sa isang bawal na lupang tulad nito. Sayang ang oras. Isang payat at matikas na babae na may katanji tanging anyo ang bamulong. Hanapin mong mabuti. Kung matuklasan natin kung saan nagtatago ang Giant God Race, gagantimpalaan tayo ng Ancient Soul Hall. Ang pinuno, isang nakaasol na ranggo na 9 Ancient God, ay tumawag. Sa sandaling ito, isang mabigat na enerhiya ang bumaba. Boom! 3 figure ang bumaril mula sa malalim na ilalim ng lupa. Ang kanilang pinuno ay walang iba kundi ang Ancient God Resplendence. Nanguna siya mula sa harapan, pinaputok ng kanyang mga kamay ang nanlalamig na palad ng lakas ng hangin. Ang dalawa pa ay mga cultivator ng fire daw. Sa lugar na ito, maaari silang magpakita ng higit na lakas kaysa karaniwan. Bilasan mo at ipagtanggol. Tumawag ang Ancient God na nakasuot ng Asher. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, ang itim na divine power ay mabilis na namumuo sa isang itim na kalasag. Napangiwi ang 2 pang miyembro habang naglalabas sila ng mga divine artifact at gumamit ng mga diskarte sa pagtatanggol. Boom! Bang! Crash! Halos hindi napigilan ng 3 na nagtutulungan ang pananambang mula sa Giant God Hall. Patayin! Ang Ancient God Resplendence ay umungal, na umaarangkada habang ina-activate niya ang kanyang Giant God Race na bloodline. Ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay agad na lumakas habang sila ay sumabog laban sa mga depensa ng 3 miyembro ng Ancient Soul Hall. Bumalik ka. Agad na nagutos ang Ancient God na nakasuot ng Asher. Sa ganitong uri ng kapaligiran, ang Giant God Race ay malinaw na nangunguna. Bukod dito, ang kanilang layunin ay alamin kung saan matatagpuan ang Giant God Hall. Hindi na kailangang makipag-away sa mga miyembro nito hanggang sa mamatay. Saan ka pupunta? Binaliktad ni Ancient God Resplendence ang isang kamay, nagsiwalat ng sinaunang metal array plate. Inactivate niya ang array plate at inihagis ito. Buzz! Buzz! Ang hindi mabilang na mga salita ng Heaven's Legacy Race ay lumitaw sa plato habang ito ay sumabog na may divine power. 16 na sinag ng puting liwanag ang lumabas sa plato at agad na tinatakan ang espasyo sa paligid ng 3 miyembro ng Ancient Soul Hall. Hindi maganda. Isa itong array plate ng Heaven's Legacy Race. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God na nakasuot ng Asher. Kapag na-activate na, ang array plate ng Heaven's Legacy Race ay maaaring agad na mula sa isang simpleng Heaven's Legacy Array. Ang tool na ito ay maaaring gamitin ng isang taong may simpleng pag-unawa lamang sa mga array ng Heaven's Legacy. Anong magandang bagay? Ang mga tool ng Heaven's Legacy Race na nakuha ni Lord Wuang mula sa Ancestral Legacy Treasury ay talagang napakabigat. Kumikislap ang mga mata ng 2 Ancient God na kasama ni Ancient God Resplendence. Nakakuha si Xin Wuang ng malaking bilang ng mga item na naiwan ng Heaven's Legacy Race mula sa Divine Kingdom ng Light Race, na ipinamahagi ang mga ito sa mga miyembro ng Giant God Hall upang palakasin ang kanilang lakas. Patayin. Pinangunahan ni Ancient God Resplendence ang kanyang 2 miyembro na umahan sa hanay. Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall faction ay halos lahat ng mga eksperto sa Soul Dao, kaya mas pinigilan sila kaysa sa karamihan sa lugar na ito. Samantala, ang Giant God Hall ay mayroong maraming eksperto sa pagpapadalisay ng katawan na may higit na panlaban sa apoy na poison mist. Bilang karagdagan,
Ang Giant God Hall ay nagtatago sa lugar na ito sa loob ng mahabang panahon, ang mga miyembro nito ay paminsan-minsan ay lumalabas upang magtanim sa nakalalasong ambon, na lalong nagpapataas ng kanilang pagtutol. Sa loob ng ceiling array, ang mga partido ng tatlo sa magkabilang panig ay may magkatulad na paglilinang, ngunit ang labanan ay isang panig. Gayunpaman, medyo mahirap pa rin para sa tatlong miyembro ng Giant God Hall na patayin ang buong partido ng kaaway. Patayin muna ang isa sa kanila. Utos ng Ancient God Resplendence, sumama sa dalawa pa upang salakayin ang babae. Ngunit sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tawa sa hangin. Hahaha, mga labi ng Giant God Hall. Hindi maganda. Umatras. Agad na binawi ng Ancient God Resplendence ang Heaven's Legacy Array Plate at naghanda na umatras, bukod pa sa pagpapadala ng kahilingan para sa mga reinforcement. Ngunit pagkatapos ay isang malakas na presyon ang bumaba. Isang manipis at nakakadiri na matanda ang dahan-daang lumabas mula sa makapal na ambon. Nakakatakot. Nanginginig sa takot ang dalawang miyembro ng Ancient God Resplendence, hindi makagalaw kahit isang hakbang. Half-step God Lord. Ang mukha ni Ancient God Resplendence ay nanlamig sa gulat. Elder, hulihin mo sila. Pagkatapos ay maaari nating tanungin sila para sa taguan ng Giant God Hall. Ngumiti ang Ancient God na nakasuot ng kulay asol. Natural. Ang nakakadiri na matanda ay malupit na ngumiti. Ngunit pagkatapos ay isang nakaka-relax at walang malasakit na boses ang naanod mula sa ambon. Sa wakas natagpuan na rin. Whoosh! Isang lalaking pilak ang buhok ang lumipad mula sa makamandag na ambon at patungo sa grupo. Ang taong ito ay natural na si Zhao Fang. Siya ay idineposito ng Twilight Valley sa scorching underworld at nagaksaya ng kalahating araw sa paghahanap sa Giant God Race. Sa wakas, nakita niya ang Ancient God Resplendence. Sino ito? Ang nakakasuklam na elder ay napalingon kay Zhao Fang dahil sa gulat. Bilang isang half-step God Lord ng Ancient Soul Hall, siya ay bihasa sa Soul Dao at nagtataglay ng kahangahangang sensory capabilities, ngunit wala siyang napansing sinuman sa paligid ngayon. Half-step God Lord. Naging malungkot ang mga mata ng nakakadiri na matanda. Kung ang taong ito ay isang kalahating hakbang na Ancient God, makatwiran para sa kanya na nabigo na madama ang kanyang paglapit sa nagbabagang ambon na ito. Zhao Fang. Tuwang-tuwang tumawag si Ancient God Resplendence. Ang iba pang dalawang miyembro ng Giant God Hall ay malinaw na sumali pagkatapos, kaya hindi nila nakilala si Zhao Fang at medyo nalilito. Ngunit ang mga mag-aaral ng Ancient God na nakasuot ng Asher ay naghihigpit habang ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Paano ito nangyari? Bakit lumitaw ang taong ito dito? Bakas sa mukha niya ang takot. Sinundan niya ang God Lord Evil Spirit sa pagtugis sa Giant God Race at nagpatotoo kay Zhao Fang at Xin Wuang na nagtutulungan upang talunin ang God Lord Evil Spirit. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Fang sa panahong iyon ay higit pa sa karaniwang kalahating hakbang na Ancient God. Kung tama ang pagkakaalala niya, si Zhao Fang ay rank 9 pa lang noon, ngunit ngayon, isa na siyang half-step God Lord. Anong kinakatakutan mo? Kahit na siya ay isang kalahating hakbang na Ancient God, mayroon tayong 6 na tao sa ating panig. Masungit na sabi ng magandang babae. Medyo natarante rin ang pangit na matanda. Siya si Zhao Fang. Noon, nakipagtulungan siya kay Xin Wuang para talunin ang God Lord Evil Spirit. Inihayag ng Ancient God na nakasuot ng kulay asol ang kanyang nalalaman. Naging sanhi ito ng pagniwi ng babae at ng matanda. Upang makipagpalitan ng suntok sa isang Ancient God, ang isa ay kailangang maging isang top-class half-step God Lord. Kung hindi, kahit na kapag nagtatrabaho kasama si Xin Wuang ay hindi kayang talunin ng isang tao ang God Lord Evil Spirit. Ngunit lalo lamang nitong ginawa ang nakakadiri na matanda. Kung sinabi sa kanya na si Zhao Fang ay rank 9 pa lang noon, sana ay nauna na siya ngayon. Zhao Fang, alis na tayo para hindi na tayo maabutan pa ng mga miyembro mula sa Ancient Soul Hall. Ang Ancient God Resplendence ay nagsusumamo kay Zhao Fang. Ang kanilang layunin ay upang tambangan ang mga kaaway at masugatan sila ng husto habang ginagawa ang kanilang makakaya upang maiwasan ang mga pinahabang labanan. Kung magkatulad na antas ng lakas ang magkabilang panig, kailangan nilang tumakas kaagad. Sige.
Napansin din ni Zhao Fang ang ilang miyembro ng Ancient Soul Hall sa kanyang pagdating, ngunit nagawa niyang maglakbay sa scorching underworld na ganap na hindi natukoy ng iba. Hindi ganoon kadaling umalis. Malamig na ngumuso ang nakakadiri na matanda. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng kulay abo at makamulto na ambon. Sa loob ng ambon na ito ay isang malakas na soul beast. Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang enerhiya ang bumaba. Lahat ng bagay sa mundo ay agad na nagsimulang gumalaw sa slow motion, maging ang soul beast. Ito. Paano? Nanginginig sa takot ang matanda. Ngayon lamang na kumilos si Zhao Fang ay napagtanto ng matanda kung gaano kalakas ang dating. Ngunit pinigilan ng time intent, hindi na siya nakatakas. Whoosh! Mabilis na nilapitan ni Zhao Fang ang matanda at ikinumpas ang kanyang palad. Isang malakas na bola ng Chaos Origin Divine Power ang lumabas at pumasok sa katawan ng nakakadiri na Elder. Ilang sandali pa, nabasag at nadistorbo ang katawan ng matanda habang nilalamon ito ng black hole. Sa ikalimang antas ng Chaos Heaven Void Origin Technique, ang Chaos Origin Divine Power ay nakatanggap ng malaking tulong sa kapangyarihan. Bukod dito, papalapit na si Zhao Fang sa tuktok ng level 8 sa kanyang time intent. Ang Elder na ito ay isa lamang ordinaryong kalahating hakbang na Godlord. Wala siyang lakas na lumaban. Elder. Ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall ay nakamasid lamang habang ang kalahating hakbang na Godlord ay pinatay. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanilang likuran nang magsimulang mangibabaw sa kanilang isipan ang takot. Ngunit sila ay masyadong mahina, halos hindi gumagalaw ng time intent ni Zhao Fang. Swoosh! Mabilis na na-convert ni Zhao Fang ang Chaos Origin Divine Power sa kanyang kamay sa isang malawak na Chaos Origin Divine Sword, na pinatay ang lahat ng 5 sa isang indayog. Tara na! Dalhin mo ako sa Giant God Race. Tawag ni Zhao Fang pagkatapos gawin ang lahat ng ito. Ang Ancient God Resplendence at ang kanyang 2 miyembro ng team ay na-freeze sa gulat, ang kanilang mga mata ay hindi nakatutok. King of Gods, Kabanata 1437. Pagkontrol sa buong sitwasyon. Sinundan ni Zhao Fang ang koponan ng Ancient God Resplendence sa gitna ng scorching underworld. Ang nakal-alasong apoy na ambon dito ay isang bagay na kahit ang rank 8 Ancient Gods ay mahihirapang labanan. Ang koponan ng Ancient God Resplendence ay nakalabas sa ilalim ng proteksyon ng array na nilikha ng Heaven's Legacy Array Plate, ngunit kasama si Zhao Fang sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangang gamitin ang array. Buzz. Biz. Pagkatapos nilang makipag-ugnayan sa Divine Kingdom ng Giant God Race, lumitaw ang mga spatial ripples sa harap nila, na bumubuo ng madilim na dilaw na daanan. Swish. Swish. Sa loob ng Divine Kingdom, hindi mabilang na mga eksperto ang lumipad palabas sa mga gusali, kasama si Nazin Wuang at ang Grand Elder. Mayroon ding ilang half-step Godlords at peak rank 9s na hindi pa nakita ni Zhao Fang. Mukhang ang Giant God Race ay medyo umuunlad. Kailangan lang nila ng 1,000 taon para direktang makaharap ang Ancient Soul Hall, pagsusuri ni Zhao Fang. Ngunit ang kanyang pagdating ay kinailangan ang lahat ng Giant God Race na lumabas para salubungin siya. Zhao Fang, nandito ka na. Si Zin Huang ang unang humakbang pasulong. Bagamat nag-iisang dumating si Zhao Fang, orihinal niyang naisip na, kung ang spiritual race ay hindi nagpapadala ng sinuman, si Zhao Fang ay hindi rin darating. Malaking ginhawa para kay Zin Huang ang makitang si Zhao Fang na darating upang tulungan siya. At nang maramdaman niya ang pagtatanim ni Zhao Fang, pareho siyang natigilan at natuwa. Naalala niya na si Zhao Fang ay patuloy na nagagawang hamanin ang mga buhay na mas mataas sa kanya. Ngayon na si Zhao Fang ay isang half-step na Godlord, malamang na mayroon siyang lakas upang labanan ang isang tipikal na Godlord. Para sa Giant God Race, ang isang fighting power na maaaring makipaglaban sa isang Godlord ay napakahalaga. Siya ang reinforcements na hiniling ni Lord Wuang. Bakit isang tao lang? Ang iba pang mga miyembro ng upper echelon ay hindi nagbahagi ng parehong pananaw. Karamihan ay nakapasok na sila sa Giant God Hall pagkatapos at hindi nila alam ang tungkol kay Zhao Fang, lalo pa na ang spiritual race ay dumaan lang sa isang malaking digmaan. Sila ay orihinal na nagkaroon ng malaking pag-asa sa mga reinforcement na binanggit ni Zin Wuang.
Para sa isang tao lamang na magpakita ay walang alinlangan na isang napakalaking psikolohikal na dagok. Lord Huang, ang iyong reinforcements ay binubuo lamang ng isang tao. Kahit na ipagtanggol natin ang lugar na ito, wala tayong pagkakataong manalo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may ulo ng toro ay sumulyap kay Zhao Feng, umiling, at bumantong hininga. Tama ang Ancient God Giant Devil. Hindi maganda ang mga pagkakataon natin. Ang mga sumama sa Giant God Hall pagkatapos ay lahat ay nagpakita ng mga pagpapahayag ng pagkabigo. Itong kaibigan ko ay hindi kasing simple ng inaakala nyo. Kung handa siyang tulungan tayo, hindi na natin kailangan ng iba pang reinforcements. Tumayo ng tuwid si Xin Huang, ang kanyang ekspresyon ay may kumpiyansa at hindi nababagabag. Alam niya na si Zhao Feng ay may malalakas na clone at isang eksperto sa Destruction Dragon Race. Si Zhao Feng mismo ay napakalakas din. Oh, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa mga mata ng Ancient God Giant Devil habang nakatitig siya kay Zhao Feng. Ngayong tiningnan niyang mabuti, talagang napansin niya na kakaiba ang taong ito. Gayunpaman, isa pa rin siyang tao. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang malalaking paksayon. Para magkaroon ng malaking epekto ang isang solong tao, ang isa ay kailangang maging isang top-class na eksperto. Ang Giant God Race ay kasalukuyang nahaharap sa isang problema, kaya bakit hindi tayo magkaroon ng mabuting kaibigan ni Lord Wu ang nahayaan nating maranasan ang kanyang mga kakayahan? Agad na sabi ng isang matanda na may malapad na mukha, bakas sa mukha niya ang pag-asam. Zhao Feng, ano sa tingin mo? Si Xin Huang ay may medyo walang magawang ekspresyon. Halos hindi pa dumating si Zhao Feng, at ang ilan sa mga miyembro ng upper echelon ng Giant God Hall ay pinilit na siyang sumali sa labanan. Ito ay talagang hindi naaangkop. Ngunit ang mga paksayon na kinabibilangan ng mga miyembro ng upper echelon ay nagdadala ng napakalaking panganib sa pagtulong sa Giant God Race. Sa sandaling ito, kung ang lahat ay naniniwala na sila ay tiyak na mapapahamak, ang mga paksayon na ito na huli na sumali ay malamang na sumuko sa Ancient Soul Hall. Ito ay tiyak na dahil sila ay nagmamalasakit sa kanilang sarili at sa kaligtasan ng kanilang mga paksayon na kanilang target na si Zhao Feng. Ayos lang. Isang maliit na bagay lang. Mahinahong sumang-ayon si Zhao Feng. Pagkatapos ng kanyang nakaraang karanasan sa isang digmaan, naisip ni Zhao Feng ang digmaan bilang isang magandang pagkakataon para sa pangangalap ng mga mapagkukunan. Mabuti. Pagkatapos ay makikita natin kung gaano kahusay si Sir. Ang grupo na pinamumunuan ng Ancient God Giant Devil ay hindi maiwasang mapangiti. Sa harap ng isang malagim at malupit na digmaan, talagang sinabi ni Zhao Feng na ito ay isang maliit na bagay lamang. Sa kanilang pananaw, si Zhao Feng ay tiyak na isang inapo ng ilang spiritual race elder, lumaki at sanay sa karangyan, lahat ng kanyang mga problema ay naresolba ng kanyang mga nakatatanda. Ito ay ang tanging paliwanag para sa tulad ng isang bastos na pahayag. Ang Ancient Soul Hall ay nagpadala ng mga miyembro sa Scorching Underworld, na ginagawang ilang oras lamang ang kanilang pagtuklas sa Giant God Hall. Ang kailangang gawin ni Good Sir ay utusan ang mga miyembro ng Giant God Hall na tambangan at hadlangan ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa loob ng Scorching Underworld. Ipinaliwanag ng Ancient God Giant Devil ang kasalukuyang sitwasyon at ang misyon kay Zhao Feng. Tumanggo si Zhao Feng. Sa totoo lang, napagmasdan niya gamit ang kanyang God Spiritual ay habang papunta dito ang kasalukuyang sitwasyon at nahulaan na niya ang kasalukuyang diskarte sa labanan ng Giant God Race. Protektahan ang Divine Kingdom at gamitin ang pag-alit na kapaligiran upang labanan ang Ancient Soul Hall. Maaari nitong pahinain ang Ancient Soul Hall habang bumibili ng oras sa Giant God Hall. Kung magpapatuloy ito sa mahabang panahon, maaaring makalaban ng maayos ang Giant God Hall laban sa Ancient Soul Hall. Ito ay isang espesyal na token ng mensahe ng Giant God Race. Kung ipapadala mo ang iyong isip dito, mararamdaman mo ang lahat ng kalapit na miyembro ng Giant God Hall na may hawak na mga token at magpapadala rin sa kanila ng mga order. Ang Grand Elder ay naglabas ng simpleng dark yellow token at idinagdag. Kung may lumitaw na kaaway na God Lord, abisuhan ako kaagad. Brother Zhao, guguluhin kita dito, ngunit sa mga kakayahan ng iyong eye bloodline, hindi ito dapat maging mahirap.
Tinapik ni Xin Huang ang mga sundalo ni Zhao Fang. Siya ay may higit na pangunawa sa bloodline ni Zhao Fang kaysa sa sinumang nasa Giant God Hall. Matapos matanggap ang misyong ito, umalis si Zhao Fang sa Divine Kingdom. Hihihi, anong mahirap dito? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Kahit na wala ang espesyal na token ng mensahe, nararamdaman niya ang sitwasyon sa isang malawak na lugar. Ang nakikita niya ay karamihan ay rank 7 hanggang rank 9 Ancient Gods. Mayroong ilang peak rank 9s at 3 half-step Godlords lang. Ilang maliliit na labanan lang. Ipaubaya ko na sa inyo. Hindi makabuo ng anumang interes si Zhao Fang, kaya tinawag niya sina Zhao Kong, Zhao Wang, at Zhao Wan. Sina Zhao Kong at Zhao Wan ay parehong nasa halos pinakamataas na rank 9 habang si Zhao Wang ay nasa rank 9 pa rin. Ang pagpapaalis sa kanilang tatlo ay sapat na sa ngayon. Bukod dito, maaaring ibahagi ni Zhao Fang ang kanyang paningin sa kanyang mga clone at gamitin ang mga ito para mapataas ang kanyang kakayahang mag-utos at kontrolin ang sitwasyon. Ako ang iyong pinakamataas na commander sa kasalukuyan. Ang tatlong clone na ito ay pareho sa akin. Sundin mo lahat ng utos nila. Ginamit ni Zhao Fang ang espesyal na token ng mensahe upang ihatid ang kanyang sariling sitwasyon at ang kanyang plano sa lahat ng miyembro ng Giant God Hall sa Scorching Underworld. Sa isang tiyak na lugar, isang babaeng napakalaking Giant God Race at dalawang iba pa ang nagtatago. Sabay na nakatanggap ng mensahe ang tatlo. Sino ang taong ito? Bakit hindi ko siya nakita dati? Natarante ang pinuno ng pangkat ng tatlo. Zhao Fang. Tawag ng matako na babae. Siya ay walang iba kundi ang taong sumama sa Ancient God Thundermount para hanapin si Zhao Fang sa Black Devil Peak, Ancient God Steelmoon. Sino si Zhao Fang? Ang pinuno ng pangkat ay pumasok sa Giant God Hall pagkatapos at hindi pa niya narinig ang pangalan noon. Siya ay isang mabuting kaibigan ni Lord Wuang. Mukhang humingi ng tulong si Lord Wuang. Nagpadala ng paliwanag ang Ancient God Steelmoon. Sa sandaling ito, nakarinig sila ng kakaibang boses. Nakahanap ako ng ilang miyembro ng Giant God Hall. Kunin sila ng buhay. Strike. Tawag ng Giant God Hall team leader. Ang kanilang walang ginagawang pag-uusap ay naging dahilan upang sila ay matuklasan muna ng kalaban. Boom. Bang. Crash. Ang dalawang panig ay mabilis na nagsimulang maglaban. Nako, 4 na tao ang pangkat ng Ancient Soul Hall. Bagamat hindi sila sanay sa lugar na ito, mayroon pa rin silang mas maraming fighting power kaysa sa 3 miyembro ng Giant God Hall. Sa sandaling ito, isang mahinang enerhiya ng kamatayan ang nagsimulang mabilis na lumapit. Hindi maganda. Isa pa ba itong miyembro ng Ancient Soul Hall? Ngumisi ang team leader. Hindi. Isa ito sa 3 taong binanggit ni Zhao Fang ngayon. Nakita ng Ancient God Steelmoon ang mukha ng bagong dating at natuwa. Buzz. Ang mga mata ni Zhao Wang ay lumundag ng masasamang enerhiya ng kamatayan, at sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang ilang death spears. Ang pagpasok ni Zhao Wang sa larangan ng digmaan ay agad na nagpabagal, ang kanyang death intent ay naging sanhi ng panginginig ng mga kaaway sa takot. Sa huli, 2 miyembro ng Ancient Soul Hall ang napatay habang ang 2 pa ay tumakas na may matinding pinsala. Baguhin ang ambush point. Utos ni Zhao Wang, kung saan pinangunahan niya ang koponan ng Ancient God Steelmoon palayo. Ang puwersa ng 2 paksayon ay madalas na nag-aaway sa loob ng Scorching Underworld. Ang sinumang makalapit sa Divine Kingdom ay mamurkahan ng God Spiritual ay ni Zhao Fang. Kung ang anumang labanan ay mukhang hindi maganda, ipapadala niya si Zhao Kong, Zhao Wan, o Zhao Wang bilang mga reinforcement. Ang 3 sa kanila ay bawat isa ay may pinakamataas na kalidad na divine artifact. Hanggat wala ang isang kalahating hakbang na Godlord, maaari nilang ibalik ang alon ng labanan at pumatay ng 1 o 2 buhay. Sa araw na ito, ang operasyon ng paghahanap ng Ancient Soul Hall ay lubhang nahadlangan, kung saan ang kanilang mga miyembro ay nagtamo ng matinding pagkalugi. Iwan mo muna ang lugar na ito. Ibinigay ni Zhao Fang ang misyon sa kanyang 3 clone. Nakahanap siya ng hiwalay na lugar para makapasok sa space-time robe at maglinang. Swish! Isang madilim na kulay abo na bato ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, na natatakpan ng mga ukit ng balahibo at humahampas sa lakas.
Ito ang Heaven Soul Feather Spirit Stone na napanalunan niya sa Divine Kingdom Auction. Maaari nitong dalisayan at palakasin ang kaluluwa, maging dahilan upang ito ay umunlad. Ang Heaven Soul Feather Spirit Stone ay may pinakamalaking epekto sa Rank 8 at Rank 9 Ancient Gods, na may kakayahang itaas ang kanilang mga kaluluwa sa isang buong antas. Ngunit kahit na hindi nito mapataas ang soul intent ng half-step God Lord sa isang buong antas, maaari pa rin itong magbigay ng malaking tulong. Ang soul intent ni Zhao Feng ay hindi kapani-pani walang condensed at dalisay, mas mataas kaysa sa ordinaryong half-step God Lord. Sa sandaling ginamit niya ang batong ito, mas kumpiyansa siya na kaya niyang itaas ang kanyang soul intent sa antas ng God Lord. Sa oras na iyon, ang Soul Eye Bloodline techniques ni Zhao Feng ay magiging isang malaking banta kahit sa First Heaven God Lords. Buzz. Buzz. Dahil sa kaisipang ito, pinaikot ni Zhao Feng ang enerhiya ng kanyang kaluluwa at sinimulang makuha ang asensya ng Heaven Soul Feather Spirit Stone. Bukod sa Heaven Soul Feather Spirit Stone, mayroon ding tatlong Heaven Void God Origin Ginseng si Zhao Feng. Nag-iwan siya ng isa para sa kanyang sarili, ang pangalawa para kay Zhao Yufei, at ang pangatlo para sa Blood Flame Qilin Race Patriarch. Matagal bago iyon, naabot na ng Patriarch ang level 9 sa Fire Intent gamit ang mga mahalagang mapagkukunan na nakuha mula sa Light Race Divine Kingdom, at naging kalahating hakbang na God Lord. Ang Heaven Void God Origin Ginseng na ito ay maaaring magpataas ng pagkakataon na maging isang God Lord, ngunit kung ang Blood Flame Qilin Race Patriarch ay maaaring maging isang God Lord o hindi ay nakasalalay sa kanya lamang. Nagsimula siyang sumipsip ng enerhiya ng Heaven Soul Feather Spirit Stone at ituon ang kanyang soul intent. Sa prosesong ito, nakikita pa rin ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari sa labas sa pamamagitan ng message token o sa kanyang tatlong clone. Bagamat hindi na niya direktang kinokontrol ang larangan ng digmaan at ang sitwasyon ay hindi kasing ganda noong simula, ang Giant God Hall ay mayroon pa ring napakalaking kalamangan. Sa ilang mga pagitan, ang sitwasyon sa Scorching Underworld ay ibabalik sa Divine Kingdom. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Giant Devil ay nabigla. Kahit na si Zhao Feng ay talagang may kakayahan, hindi siya maaaring gumawa ng mga kahanga-hangang resulta. Sa nakalipas na ilang araw, ang Ancient Soul Hall ay dumanas ng matinding pagkalugi. Kahit na mas maraming reinforcement ang dumating mula sa likuran, nabigo pa rin silang tumagos sa puso ng Scorching Underworld.